seeing that po dito. Meron naman tayong local politics already. How we should local politics already. Kung may isang umalis ng bansa, okay na ka. Is he a main player? Isa po sa mga alpha members po. Kapatid siya nila ito. Ayon sa pinakahuling ulat, pantay sarado na ng immigration ang tinatawag na alpha members. Ang ibig sabihin, hindi na basta makakalusot palabas ng bansa ang mga taong ito na konektado umano sa malalaking pangalan gaya ni Atong Ang. Pero ang tanong, gaano nga ba ka-epektibo ang pagbabantay na ito at totoo bang may nakalusot na? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa mga opisyal, malinaw ang directive na may mga inilabas ng local bulletins para sa lahat ng entry at exit points ng bansa. Kapag kabilang ka sa listahan, mahirap na para sa iyo ang tumakas. Pero sa kabila nito, may impormasyon na isang miyembro ang nakalabas ng bansa. Ang mas nakakagulat, kapatid pa raw mismo ni Atong ang tinutukoy. Hindi malinaw kung siya pa ay nakabalik na. Pero sapat na ito para magdulot ng tanong. Paano siya nakalabas kung bantay sarado raw ang lahat? Mahalagang bantayan ang mga kasong ito dahil hindi simpleng usapin ang kinakaharap ng mga alpha members. Kung ordinaryong mamamayan nga ay hirap makalabas kapag may kulang na papeles, paano pa kaya ang mga personalidad na sangkot sa malalaking investigasyon? Kaya't malaking bagay na malinaw na ipinapakita ngayon ng gobyerno na hindi sila papayagang makalusot. Ngayon, mula sa usapin ng immigration, lumipat naman tayo sa isa pang malaking update, ang nagpapatuloy na operasyon sa Taal Lake. Simula pa noong Hulyo 10, nagsasagawa ng search and retrieval operations ang mga autoridad sa lugar na ito. Sa ulat ng PNP Forensic, mula sa 401 skeletal remains na nakalap sa 17 lokasyon, tinukoy nilang 355 dito ay human bones at 46 naman ang non-human fragments. Ibig sabihin, posibleng mas marami pa ang biktimang sangkot kaysa sa inaakala ng publiko. Pero hindi madali ang operasyon. Ayon sa Philippine Coast Guard, may cycle ang kanilang mga diver. Kailangan nilang magpahinga at sumailalim sa decompression dahil sa matinding pressure at kondisyon sa ilalim ng lawa. Dagdag pa rito, hindi lang basta pisikal na hirap ang nararanasan ng mga diver. Nakakaranas din sila ng skin disease at infection sa balat dahil sa sobrang dumi ng tubig. Puno raw ito ng fecal matter at iba pang nakakasamang chemical. Kung titignan ang video mula sa ilalim ng lawa, makikita kung gaano kakapal ang dumi at kung gaano kalabo ang tubig. Isa pa sa hamon ay ang lalim ng lawa. Dahil hindi na halos tumatagos ang sikat ng araw, napipilitan silang gumamit ng searchlights na may lakas mula 15,000 hanggang 80,000 lumens para lang makita ang nasa ilalim. Isipin nyo, ganito kahirap ang sitwasyon pero tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Ayon sa mga eksperto, kahit gumamit na sila ng searchlight na libo-libong lumens ang lakas, 1 o 2 metro lang ang nakikita pa rin nila sa ilalim. Ganun katilim at kakapal ang dumi sa tubig, para bang humaharang ang lahat ng bagay na pwedeng magbigay liwanag. Isa pa, halos wala ng oxygen sa ilalim. Ang ibig sabihin nito, unti-unti nang namamatay ang lawa. Para siyang katawan na nawawala ng hininga. At kung mawawala ang oxygen, mahihirapan hindi lang ang mga diver kundi pati na rin ang mga nilalang na dapat ay nabubuhay doon. Isang malinaw na senyales na hindi na normal ang kalagayan ng Taal. Kaya't kung iisipin, doble ang bigat ang trabahong ginagawa ng mga autoridad. Hinahanap nila ang mga labi at ebidensya, habang nakikipagsapalaran sa isang kapaligirang halos hindi naligtas. Dagdag pa rito, ang sakit at impeksyon na tinatamo ng mga diver ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang problema sa polusyon ng lawa. Ngayon, mula sa issue ng Taal Lake, lumipat tayo sa isa pang kontrobersya na matagal nang bumabagabag sa publiko, ang kaso ng mga missing sabonggeros. Kamakailan, ipinataw ng Napolcom ang 90-araw na suspension kay General Macapas. Para sa opisyal, tama lang ang desisyong ito. Ayon mismo sa kanyang pahayag, masaya siya na naipatupad ang hakbang na iyon dahil matagal na niyang nais na hindi na siya mailagay sa isang sensitibong posisyon. Kung tutuusin, ayon sa kanya, dapat noon pa lang ay hindi na siya naitalaga.
Pero bakit ganun kalaki ang issue kay Macapas? Ayon sa kanya, tila may kagustuhan daw itong baguhin ang takbo ng kaso. Parang pinipilit niyang palitan ang teorya sa investigasyon ng mga nawawalang sabongero. Kaya't natural lang na marami ang naghinala na baka may mas alam pa siya tungkol sa nangyari. Hindi dito nagtapos ang usapan. Ayon sa Napolcom, hindi lang iisang opisyal ang tinitingnan. May iba pang general at ilang opisyal na posibleng may kinalaman o koneksyon sa pagkawala ng mga sabongero. Posible raw na ang ilan sa kanila ay naitalaga pa sa mga posisyon na hindi dapat. May mga pagkakataon pa raw na ang mismong general ang nagbigay ng proteksyon at tulong sa mga taong pinaghihinalaan sa kaso. Kung totoo ito, malaking dagok ito hindi lang sa kaso kundi sa tiwala ng publiko. Kasi isipin nyo, kung mismong mga taong dapat ay naglilingkod at nagbibigay hustisya ang nagbibigay protection sa mga pinaghihinalaan, paano na ang mga pamilya ng mga sabongero na hanggang ngayon ay umaasa ng kasagutan? May ulat din na may general na lumipat ng opisina at isinama pa umano ang ilang suspects sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kung tama ang impormasyong ito, malinaw na may pagtatago at pagtatakip na nangyayari. Hindi lang basta kapabayaan, kundi posibleng mismong pakikialam sa kaso. Ayon sa mga ulat, hindi lang si General Macapas ang tinitingnan. May iba pang general at opisyal ng pulisya na sinasabing posibleng nagbigay ng proteksyon sa mga suspek. Kung tutusin, matagal nang sinasabi ng ilang pamilya ng mga biktima na mahirap talagang kumusad ang kaso dahil mismong nasa loob ng institusyon ang mga pumipigil. Isipin niyo, kung ang ordinaryong tao nga ay walang laban kapag ang kalaban ay nasa posisyon, paano pa kaya kung mga pamilya ng sabongero na hanggang ngayon ay umaasa lang ng hustisya? Dagdag pa rito, ayon sa Department of Justice at CIDG, may mga naunang pulis na sinampahan ng kaso dahil sa umano'y direktang pagkakasangkot sa pagdukot ng ilang sabongero. May mga testigong lumutang na nagsabing dinala ang ilan sa kanila sa mga safe house. Pero hanggang ngayon hindi pa rin matukoy kung saan napunta ang kanilang mga katawan. Kaya't nananatiling malabo kung ilan ba talaga ang tunay na biktima at kung may pag-asa pa bang makita sila ng buo. Kaya nga nitong mga nakaraang buwan, muling binuksan ang usapin sa Senado. Doon, muling lumutang ang pangalan ng ilang malalaking personalidad na konektado raw sa operasyon ng Sapong. Sa mga hearing, may ilan na tumangging may kinalaman sila, habang ang iba ay itinawid ng mga testigo. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na resulta? Habang tumatagal, mas lalong nadudurog ang loob ng mga pamilya. May ilan na nagsabing halos mawalan na sila ng tiwala sa investigasyon dahil pakiramdam nila ay pinapaikot lang sila. Para bang paulit-ulit na lang ang pangako, pero walang konkretong sagot. At dito pumapasok ang mas malaking problema, ang tiwala ng publiko sa mga institusyon. Kung titignan natin, ang kaso ng mga nawawalang sabongero ay hindi lang basta krimen. Isa itong pagsubok sa ating sistema ng hustisya. Kung hindi ito mariresolba, para na rin nitong sinasabi na kahit gaano kalaki ang kaso at kahit gaano pa karami ang biktima, ay pwede pa rin hindi mabigyan ng hustisya kapag may sangkot na makapangyarihan. At kung ganito ang nangyayari, paano pa tayo makasisiguro na protektado tayo ng batas? May mga nagmumungkahi na mas paigtingin pa ang investigasyon, hindi lang sa level ng mga pulis kundi pati sa mga mataas na opisyal na posibleng nakialam. Kasi kung hindi makikita ang ugat, paulit-ulit lang itong mangyayari. Para itong sakit na tinatakpan lang ng band-aid, pero hindi ginagamot ang tunay na sanhi. Sa kabilang banda, makikita rin natin dito kung gaano kabigat ang epekto ng ilegal na sabong sa bansa. Nagsimula lang ito bilang libangan at hanap buhay para sa ilan, pero nauwi sa malawakang krimen na hanggang ngayon ay hindi pa tapos. Kaya't kahit pa may mga crackdown at suspension na ginagawa ang mga ahensya, nananatili pa rin ang tanong kung sapat nga ba ito para tuluyang matigil ang ganitong mga kaso. Kung tutuusin, hindi lang mga pamilya ng sabongero ang biktima rito. Tayong lahat ay apektado dahil nawawalan tayo ng tiwala sa mga taong dapat sana ay tagapagpatupad ng batas. At sa bawat araw na lumilipas na walang malinaw na sagot,
mas lalo lang lumalakas ang pakiramdam ng publiko na may tinatago talaga sila sa atin. Sa bandang huli, hindi na sapat ang puro pangako at paulit-ulit na investigasyon. Kung mismo ang mga opisyal na dapat nagtatanggol sa tao ang nasasangkot, hindi lang pamilya ng mga sabongero ang pinapahirapan, kundi pati ang buong bayan. Para sa akin, obligasyon ng gobyerno na ipakita na walang makapangyarihan ang kayang tumakas sa hustisya.